Sorry po, kanina pa po pangit yung boses ko. Gusto niyo na po ba quiz? Naku, 6:30 na. Tok Aris. Ako na muna. Sige po, ma'am. Ikaw na po. Ay, sige po. Thank you, Doc. Sayang po kasi yung oras. Opo. Good evening, everyone. Who wants to pray? Parang bago po tayo magsimula. Kasi nagloloko na po yung internet ko. Baka sakali makahabol pa. Umuwi po kasi ako dito sa bahay. Any volunteer for our prayer before we start? Huwag na pong mahiya. Yung kauna-unahang kanina. Na nag-in. Magpa-plus 20 na ako eh. Ma'am Amy, pa-request nga po Parang, ng prayer. parang naghihintay ng ano, ma'am bonus 20 points. Ma'am Amy or Ma'am Susan. Okay? Para ano po, sayang po yung oras. Yes, ma'am. Pray po. Let's pray. Dear God and Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. We're going to start our class. I pray, Lord, that you will bless each one of us as we listen to our lesson. May your Holy Spirit be upon us, give us inspiration and knowledge. And I pray, Lord, that you will bless Ma'am Ramak, our instructor. You give her wisdom from above. And thank you, Lord, that for the success of our studies tonight, that you will give success. Thank you for answering my prayer. In Christ's name we pray, amen. Thank you, ma'am. Hello. Musto. Na-miss nyo ba ako? Na-miss nyo? Na-miss ko po kayo. Kahit gusto ko pong mag-lesson nung Tuesday, hindi ako, walang pagkakataon. So, ready na po ba kayo sa ating special and short quiz before we start? Ano po yung quiz? Hindi pa, ma'am. Hindi may ready. Ano bang Ready ready? na po ba? Wala I'm po, not di ba ready yet, sabi ko sa ma'am. inyo? Yes, ma'am. In-announce ko po kanina. Ano po yun? Huwag kayong mag-alala. Sabi ko, stored knowledge. Ano na nga? Ano na nga? F? Sir Moises, ano na nga gagawin ko? F? F5? Okay, F5. Mag-share screen ka, F5. ma'am. Okay. Share screen ka muna. Opo. F5. Nakikita nyo na po na meron tayong Wala pa po. very short quiz. Ito lang po yung instruction. Ready na po? Wala pa po. Sige. 2 words only. What is the highlight of Matthew 7 verse 12? 2 words lang po yan. Count of 10. Pass your paper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.5, 8.75, 9,
Two words only. Okay na po. Golden rule? Golden rule, ma'am. Yun lang po. Yun lang po yung quiz natin. Yes, ma'am. Submit na Golden po rule. Submit na po sa GC natin. Ang oras ngayon record na lang natin. Wala Dito sa nang chat box, pahuhuli. ma'am. Chat box, Opo. ma'am. Hindi ko po makikita eh. Doon po sa ginawa nating GC sa subject natin na interfaith. Okay, okay po. O kaya doon po sa messenger ko po. Two words lang po yung hinihingi ko po ah. Okay. Simula na po tayo. Tonight, we will discuss ethical foundations in different faith tradition by exploring ethical principles in major religious traditions. So, ano po kaya yung nasa isip ninyo? What are those ethical principles? Religious ethics refers to the moral principles that guides religions and establish the criteria for determining acceptable and unacceptable behavior. These principles are derived from religious teachings, scriptures, and tradition, and what they do, they provide a framework for believers to understand what is morally right or wrong within ano po kaya? Within their faith. Religious ethics address various aspects of human life. Pwede po yung personal conduct, social interaction, relationship, and societal obligations. And it serves as a guidelines for individuals to live a virtuous and righteous life. Hello, ma'am. According ba yun, ma'am? According to their religious beliefs. Then, sabi po sa Matthew 7, verse 12, so in everything, do to others what you would have them do to you. For this sum up the law and the prophets. In all of the major religious tradition, there is a principle of reciprocity. The idea that one should treat others as one would like to treat. O sa tingin niyo po ba, tama po kayo dun sa answer ninyo sa quiz natin? Yes, Two words. Golden rule po. Tama po kayo. Okay. Sabi niya, therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. So, ano po yung answer kanina? Ano po kaya yon? Golden rule. Golden rule po. Yes. Golden rule, the universal rule. Noon pong bata pa tayo, kapag hindi naman po kasi mabait talaga ako. Pero nakikita po akong mga bata na, halimbawa sa klase namin, may mga pasaway doon. Yung gamit ng kaklase namin, nung mga elementary, mga bata talaga, kikialaman nung isang medyo loko na bata. So, yung pagkain, aagawin pero hindi naman niya kakainin. Tatapon yun para manloko lang ba? So anong sasabihin po ng Anong sasabihin po ni teacher? Sasabihin niya, bakit mo ginawa yan? Ikaw ba kung gagawin sa iyo, matutuwa ka ba? So, yun po yung mga naririnig ko nung bata pa ako. So, pero yung naririnig kong yun, totoo naman po yun sa
nung patanda ng patanda ako, naiisip ko, di ba tama naman talaga? Kung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iyong kapwa. So, yun po yung ating golden rule or universal rule. Sino po ang nakakakuha ng tamang sagot? Dalawa Opo. lang po yun na word. Golden rule. Word. Ano po, perfect. Ano po, ang dali-dali. Na-stress ko. Na-stress ko ba kayo nung in-announce kung meron tayong quiz? Sinong na-stress? Nakaka-stress ang announcement. Nakaka-stress. Sabi mo practical, okay lang yun, ma'am. Pero yung pong mga, yan pong golden message na yan, ay may different version po ba? Ako ba yung maingay? Meron po yatang tumatahol na aso, hindi yung aso namin. Meron pong mga, ano ba yan, may different version based po sa mga, sa mga religions. Pwede po bang pakibasa po itong number 1? May ballpen po talaga ako rito at papel. Naglilista po talaga Not ako. one of you is a... Ako po, ma'am. Yes, yes. Po. Yes, ma'am, ako po, ma'am. Not one of Okay. you is a believer until he desires for his brother what he desires for himself. Ano to? Pwede po bang paki-explain ng konti? Ibig sabihin, ito, ma'am, pag yung desire mo sa isang tao ay yung desire mo rin sa sarili mo, yun na, naging believer ka. I mean, if you what do you want for yourself is also the one you want for a person or your brother. So, You ilan become po a ang believer. ilan po ang ilang points po ang gusto niyo i-plus ko sa quiz ninyo ngayon? Ikaw lang po. Ilang points po? As yourself. Love your neighbor as yourself. Isa lang po si ano po muna, si Jenner po muna. Ilang points po yung gusto niyo pong i-plus ko para sa quiz? Isang ano lang po kasi yon, isang question lang po yon. So, may number 2. At yan na yung ipo-plus ko na po. Oh. Ilan po? Kailan po? Kahit 5 points lang po. Plus 5 points. Okay. Sir, this quote is from the saying of Prophet Muhammad. Sabi niya, peace be upon him. And it highlights the importance of empathy and goodwill towards others. It means a person cannot truly considered a believer until they genuinely wish for their brothers or sisters what they wish for themselves. Nagagawa po ba natin yon? Minsan, ako ito eh. Ako ito eh. Minsan, kapag na ano nyo yun, yung mga, dito sa amin, motor lang naman kasi, hindi ano. May mga part pa po dito na hindi sementado. Halimbawa, naglalakad ako. Tapos wala man lang kami minor. At talagang maalikabok na nga lang lalo pang pabibilisan para mag-create ng alikabok. Parang gusto ko sabihin masemplang kasi pero ang sabi po rito, sabi niya ay ano po sabi? Kailangan daw yung ano po? Sabi niya? Love your neighbor as It yourself. means that a person cannot be truly considered a believer until they genuinely wish for their brother or sister what they wish for themselves. So, nako, yung golden rule sa mga simpleng senaryo, hindi na po natin nagagawa. Ano po? Ako talaga yun, napipikon ako dun sa walang hindi alam na nga lang may naglalakad. In other words, it emphasizes the importance of treating others with kindness, ano pa? Compassion,
fairness, and having a genuine desire for their well-being and happiness. It also encourages people to have empathy and to strive for mutual understanding and harmony among one another. Sa tingin niyo po ba, kapag ito pa lang, itong version na ito ni Muhammad ay nagawa po natin, masaya po kaya ang mundo? Masaya po kaya ang community natin? Fair, sabi niya, treating us with kindness, compassion, fairness. Ano ba? May klase kami na unfair. O, diba? Nafe-feel namin na parang unfair. So, sa tingin po ba ninyo, gaganda ang bansa, ang community natin, kahit barangay lang natin, kapag ito ay makikita itong ma'am. version na ito ng Definitely po. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ay, sa church po ba natin, nararamdaman po ba natin ito? Bakit Yes, hindi kayo ma'am. makasagot? Ay, Yes, ma'am. yes, very good. Praise the Lord. Kung ito existing sa ating church, so maayos. Okay. Ito pa yung version. Sino po yung gustong magbasa para makakuha po ng additional point? Ako po, ma'am. Sino, ma'am? Jaime. Opo. One, not others, do no one injury by thought or deed, utter no word for pain of thy fellow creatures. One, not others, do no one injury by thought or deed, utter no word to pain thy fellow creatures. Ano pong explanation nyo po dyan? Yung concrete example, ganon. True to life story. Karanasan. Ang example ko po nito, ma'am, is di dapat magsalita ng makasakit sa kapwa mo. Yun lang po, ma'am. Ilang point po ang gusto nyo? Idagdag natin. 5, ma'am. Po? 5 5 points. points. Okay, thank you. Sabi ay, engaging in any form of nakaka-hurt, or negative action towards their fellow human being. Itong quote po na to promotes empathy also, compassion, di ba halos pare-parehas, and respect, yung respect for others, highlighting the significance of creating a harmonious and peaceful environment by being considerate and understanding towards one another. So, sabi nga po mas nakakasakit yung salita kaysa yung, di po ba? So, yun na lang pong binibigkas natin. Pero pag minsan o malimit, kapag naubusan tayo ng pasensya o galit na po tayo, ay nako, may lumalabas. Ito po ay another version for golden rule message. Okay. Ito po. Sabi po ni Anak Betts. Sino pong gustong magbasa? Ma'am. Si Ma'am Suzette. Go ahead, Ma'am Suzette. Do not do to others what you would not like yourself. Kung ano pong ayaw mo gawin sa iyo, wag mo din gawin sa iba. Halimbawa, ma'am. Halimbawa, ano yun? Specific. Specific. Kung ayaw mo i-backbite, wag ka ring backbite sa iba. Parang napaka-broad pa yun. Okay.
This quote often referred to as the golden rule. Advices, ito ay nag-a-advise sa bawat isa na i-treat natin ang iba the same way na gusto nating matreat. Eh kung halimbawa, ayaw mong nakikialaman yung mga gamit mo, pakialamera ka naman sa gamit niya, sa gamit ng iba. Alam mo, ito po yung isang dahilan kaya wala po ako nung klase ko. Nung yes. Kasi nagka-problema yung mga anak ko dun sa school po nila. Ikaw ba naman kasi locker mo, aalisin yung mga gamit mo doon habang naglalaba ka o di nagtampo yung anak kong babae. Kasi siyempre, 'di ba? Siya nga kaya ang pakialaman. Ate pa siya kasi college na siya, yung anak ko grade 9. Meron naman silang meron namang din ang dorm. Yun yung nanay nila doon dapat nagsabi muna siya kung gusto niya yung locker. Yun. Yun yung napaka-specific. It encourages empathy and compassion by urging people to consider the impact of their action on others by putting themselves in the shoes of others and considering how they would feel if they were in a similar situation. Diba? Lagi nating kung sa akin kaya gawin yun, okay kaya ako? Nakangiti kaya ako kung sa akin yun gawin? O baka manununtok na ako? O di ba? Lagi nating ilagay yung ating sarili na kung kaya tayo yung nasa sitwasyon. So, similar din po ito na magpakita po tayo ng kindness and fairness and respect. At ito po, ang quote po na ito ay nagpo-promote ng idea of treating others with the same dignity and consideration that would expect for themselves. Kung gusto mo na matreat ka with dignity and at may consideration, yun din ang gawin mo. And it also foster harmonious relationship and a sense of mutual understanding. So, maganda po ba ang bansang Pilipinas kapag ito po ay present? Ang golden, Yes ang po. version na Definitely ito, po. ang Yes. ganda ang Pilipinas. Okay. Yeah. Another version. Ma'am Suset, ilang point pa lang gusto mo? 5 lang, ma'am. Naku, naggagayahan sila. Ayaw nila talagang 10 o 20. Naku, mga hambol. Okay. Pwede din 10, ma'am. O, sino pa po? 18 po tayo dito. 3 pa lang po ang nag-participate. Ako din po, ma'am. If you do not wish to be mistreated by others, do not mistreat anyone yourself. Si Ma'am Maria po ba yun? Suset po, ma'am. Ay, Ma'am Suset ulit? Ay, Ma'am, disqualified. I disqualified. Okay, ma'am. Okay, nabasa na mo po ni Ma'am Suset. Wala nang plus na kanya. Yung mag-explain na po ang may additional point para sa quiz. Ano po? Ako na lang mag-explain. This quote emphasizes the concept of reciprocity. Yung importance of treating with respect and fair. It also suggests that if you desire to be treated well by others, it is essential to refrain from mistreating or harming anyone yourself. Diba? Tama? Bakit ka mag-aano ng nakaka-harm sa iba?
At itong quote po na ito nag-i-encourage din sa bawat isa na maging considerate sa mga i-consider yung consequences ng kanilang action na gagawin. And to recognize that mistreating others can lead to negative repercussions in their own lives. Sabi, by promoting empathy and compassion, the quote encourages individual to foster, ano po, anong ipoposter dapat? Positive relationship. So, another version of golden rule. Anyone? Nako, Ma'am Maria, magtatawag na lang ako. Okay po, ma'am. naka-unmute. Sige, ma'am. Okay po. We obtain Sige po. salvation by loving our fellow men and God. Makakamit lang po natin ang kaligtasan kung ating mamahalin o ibibigin ang ating kapwa-tao at ang Diyos. Tinagalog ko lang. Ang quote po na ito nagsasuggest that salvation or spiritual redemption can achieve through the act of loving our fellow human beings and God. Sabi nga, di ba, ang 10 utos ng Diyos nahahati lang sa ilan? Sa isa. Una, dalawa. Tapos isa. Nahati sa dalawa. Nahati sa dalawa, nauuwi sa isa. Pagmamahal sa kapwa at pagmamahal sa Diyos. It highlights the significance of love as a guiding principles in our relationship with other and our connection with a higher power. By expressing love towards our fellow human beings, we demonstrate pag minamahal po natin ang ating fellow human beings, anong dinedemonstrate po natin? Una po, ano po? Isulat nyo po yan. Kindness. Ano pa po ang dinedemonstrate natin kapag kapag minamahal natin ang ating kapwa? Ano pa po? Spirit. Compassion. Ano pa po? Ano pa po? Empathy. At saka foster harmonious and meaningful connection. Diba? Lalo na tayong mga chaplain. Kailangan mayroon po tayong meaningful connection sa iba. Yun po ang dapat natin talagang i-develop. In addition, by cultivating a loving relationship with God, individuals may seek spiritual fulfillment and a deeper understanding of their purpose in life. Ang purpose ko sa na to, natanong nyo na po ba? The quote emphasizes the transformative power of love in both earthly relationship at spiritual journey. Hindi natin pwedeng sabihin na ang connection ko papunta sa langit okay, samantalang palaaway ka naman pala dito sa lupa. Ginagawa mo palaway. Parang yung lesson natin nung Sabado. Ano po? Ano ba? Kristiyano tayo dun lang ba sa loob ng church? Habang Sabado lang? Sabi? O sumasamba tayo? Ang pagsamba natin ano po? Kahit wala na po tayo doon sa loob. Kasi nakikita natin para maisabay din ang pagiging Kristiyano natin. Hirap sa Adventist ka lang pag Sabado at sa loob ng church, paglabas mo ano ba naman yung Adventist na yan? Actually, ako po nalulungkot ako kasi dun sa trabaho ko talaga, mahirap po pong yung Adventist kasi may negative na silang, basta Adventist. Oo, ang Adventist is malakas daw sa Diyos kasi pag nagdasal is
dinidinig ng Diyos. Ang mga Adventist, mababait din naman. Pero, di ko alam. May negative sila pagdating sa Adventist na pag umutang na ano daw, nagba-birthday daw yung utang. Sa Ilocano, sinong Ilocano dito? Wala po kaming classmate na Ilocano. Ano? Si Sir Meses lang. Ano yun? Pag hindi nagbayad ng utang, nakakahiya, ano? Ano po ang tawag doon? O yung isulo, pag hindi po nagbabayad ng utang sa Ilocano, ang tawag itiwod. Okay, may natutunan na kayong isang Ilocanong ano. Tandaan nyo, pag narinig nyo yan, yung T-word, makunat magbayad ng utang yun. Okay, sana hindi po yun yung ating tatak sa community. Okay, ano pa na? Next. Sabi po, ako, Ma'am Maria, ilan point ang gusto mo? Tulad nyo na lang din sa kanila, ma'am. Naku. Lima pa lang po yung re-recite. Sino pa po? Naku, 18 tayo kanina, 16 na lang. Sabi dito, having made oneself the example, one should neither slay nor cause to slay. As I am, so are other beings, that thus let one not strike another, nor get another struck. That is the meaning. Ano po kayang ibig sabihin nito? Ito po ay nag-i-emphasize ng important of non-violence and compassion towards all living beings. Nagsasuggest daw din po ito na ang bawat isa ay maging example sa pamamagitan ng pag-iwas sa makaka-harm o makakapabigay ng violence sa iba. By recognizing the interconnected of all beings and understanding that they too experience life in a similar way. Itong quote po na ito ay nag-i-encourage ng individuals to abstain from physical or emotional hurting others. It promotes the idea of treating others ulit with kindness, ano pa? Empathy, respect, and urge individual to avoid engaging in any action that may cause harm or suffering. So, maganda po ba ang message na ito, ang version na ito ng Golden Rule? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hindi ka gagawa ng makakadulot ng ng harm, panganib, makakasakit sa iyong kapwa. Ano po ba kaya ang halimbawa ng ng nagagawa natin na nakakasakit, nakaka-harm sa ating kapwa? Magbigay po kayo ng halimbawa. 4 10 points. 4 10 points po. Okay. Masakit na salita, ma'am. Masakit na salita, pag-irap, yung rolling eyes din, yung umi-smith. Yan yung mga sample na nakakasakit ng iba. Marami pong nagsasalita, isa-isa lang. Sino po yung nagsalita na isa? Maliban po kay Ma'am Maria. Nasa bus kasi ako, ma'am, kaya maingay. Sorry. Hello po. Ano po yung halimbawa ng nakakagawa tayo ng makakasakit o makaka-harm sa ating kapwa? Isang halimbawa lang po. 4 10 points. Pagsasalita po ng hindi maganda. Nakakasakit. Magsasalita ng hindi maganda. Ayun na po yung kanina eh.
Magbigay pa po ng example pa po. Insulting mom, insulting one another. That you will see that you are higher. You feel like you're higher than your other person. Parang, sino yung nag-recite? Susan Montesilio po. Hindi ko pag maeko, ako ba ang maeko? Maybe mine, ma'am. Susan Montesilio po, ma'am. Okay, sige po. Ano po yung sinabi ninyo? Example niyo po? Yung insulting one another and feeling like you're higher than your brother. Insulting one another. May insulting one another. Ma'am, may tanong ako dyan. Pwede magtanong, ma'am? Mamaya na po yung tanong, ang ano ko po yung example, concrete example po ng makaka-harm po tayo sa ating kapwa. Makakagawa yun ng ng violente. Nanunumbat. Wag Bakit imarites, nyo po ma'am. nasabi bakit nyo po nasabi na ang panunumbat ay nakaka-harm o magkukos ng suffering? Ma'am, pagka nakarinig sila ng totoo, nasasaktan sila. Pakiramdam nila sumbat na yun. Masakit daw po yun. Hindi po, halimbawa, kung hindi po sa pamamagitan ng pananalita, ano pa po kaya? Yung ma'am, yung sabi ko po kanina, yung umiirap, nagro-rolling eyes, tapos dead ma. Pero yung may mas ginawa pa po na may na mas nakaka-harm pa po doon. Nagmamarites. Marites, salita pa rin po? Apo. Ano po kaya? Nako, gagawin ko ng 20 points para makaisip po kayo. Sabi niya action, in any action that may cause harm or suffering. Yung mas pa doon, yung mas violente pa ron. Nanampal. Nanuntok. Nanampal talaga para mas violente. Ano po? Walang salita-salita. Nanampal lang. Nanuntok. Yun po yung wala pong ibang mas wild pa na idea kaysa sa manuntok. Sino Yung bang nang away lang participants yun, na? Ay, ma'am. Si Sir Jerry, parang namimiss ko. Parang andito pala si Ma'am Sharon. Ma'am Sharon. Nawala yung mga kausap ko. Nakuha ng 20 points. Na-stuck ba ako? Ako bang nawalan ng signal? Okay. Ito. Okay, ma'am. Okay. One should not behave towards others in a way which is disagreeable to oneself. This is the essence of morality. All other activities are due to selfish desire. Makasarili. Sino po mag-e-explain to? Ang quote na po na ito ay nagsasuggest ng foundation of morality lies in treating others in a way that aligns
with how we would like to be treated. And paulit-ulit po, it highlights the importance of empathy and considering the impact of our action on others. Lagi natin isipin, ano pa ang magiging bunga nito kapag ginawa ko ito sa kapwa ko. By adhering to this principle, individuals are encouraged to act with kindness, fairness, and respect towards others. Paulit-ulit po, dapat talaga meron tayong kindness, yung fairness yung pagiging fair. Itong fairness na to, ano nga to bakit lagi itong bakit ito laging sinasabi kaya dito sa golden rule natin? Kasi parang parang common denominator na ang tayo talagang tao ay may tendency hindi maging fair. Amen po ba kayo doon? Pabor po ba kayo sa Selfish. sinabi ko? Hindi, may talaga. That's true, ma'am. Agree. Parang init na sa Yes, atin ma'am. na hindi talaga tayo fair. Ganun po ba? May tendency talaga. Kaya po, idiin po talaga yung Selfish. fairness and respect towards others. O diba? Parang biro lang, wag sabihin pala. Mas makikilala nyo ako pag sinabi ko. Parang ang dami kong hugot. The call also implies that many of our action stem from yung action kasi natin ay hindi sa bagay mabutit hindi sinabing rooted. Pero paano kung sinabi ko pang rooted yung ating action saan po kasi lagi. Kaya may golden rule po tayo na rooted stems selfish desire. Lagi talaga yan. May lead to behaviors that are not in line with our moral views. Talaga naman kasi, pinanganak na ba tayong selfish? It emphasizes the need to transcend selfish desires and prioritize the well-being and happiness of others. Pero hindi rin naman dapat prioritize talaga yung happiness ng iba. Parang tinanong yan dun sa anong subject ba natin yun? Panggabi yun kay Doc Rayon. Yung sino yung unang isasalba mo? Yung asawa mo na nalulunod o yung asawa ng kapitbahay mo na napakapwa din nalulunod? So, pero basta ang inididiin lang po natin dito ini-emphasize lang po natin na huwag naman po yung yung selfish lang po natin yung mangingibabaw. Okay. Eto. Sino pong gusto magbasa nito? Nako, nasa Leviticus 19 verse 18. Kaya nyo na pong explain ito for i-offer ko na ang 10 points. Ako na mag-explain po. Thou shalt love thy neighbor. Si Sir, po ba yun? Faustino? Jerry, Opo, si Sir Jerry. opo. Ayun, okay, Sir. Aporte mo talaga ito. Good evening po. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Ito yung positive na version of the golden rule. Kasi yung kanina nabasa ko kay Confucius, negative yun. Do not do unto others what you do not want to do unto you. Pero ito Opo. positive ito. Positive. Opo. Ganun pa rin kung love natin ang ating sarili, love natin ang ating neighbors, yung fellow men. Yun po ang naintindihan ko, ma'am. Okay, thank you. Nga po yung sabi ko kanina,
10 points? Baka kukulangan ka pa, sir, o gusto mong bawasan? Ay, tama na po yun, ma'am. Ay, tama Salamat na po. yun. Ayaw mo rin pong bawasan. Ayaw mo rin pong bawasan. Depende na po yun sa inyo. Kasi may 5 naman ako doon sa 2 words, yung sa quiz. Okay. Thank you po. Ito. Matthew 7 verse 12. Nako, dapat ito yung kay Sir Jerry eh. Last na po ito. Sino po dito? Opo, Doc. Si Ma'am Sharon. Nakita ko sa ano eh. Ma'am Sharon, I miss you. Wala. Sino pa po? Tatawag nga ako. Teka. Hello po, ma'am. Ako po, ma'am. Sino yun? Si Ma'am Richel po. Nako, ma'am ito. Nabibigat tayo ito. Okay. Go ahead, ma'am. Okay. Therefore, all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them. Explain, ma'am. Okay, sinasabi dito na kung anong gusto natin gawin natin ng iba para sa atin, gawin natin para sa kanila. Ito po yung explanation niya. It's the golden rule na ano yung mga bagay na gusto natin na gawin sa atin ng iba, mangyari sa atin, yun yung gagawin natin para sa iba. You do something good to other people also. Typical example po. Example po, ma'am? Opo, specific. Okay, like for example, if you like that other people will help you, then you also initiate to help other people too. Yun lang po. Ma'am, ilang points? Ma'am, ilan? Ikaw lang. Ma'am, ilang points po ang gusto niyo? Ikaw na pong bahala, ma'am. Ma'am, walang ganon. Magsasabi talaga, kahit po dun sa transformation leadership ko talaga, sila yung sasabihin niyo, yun talaga. Kakaibang subject nga ito eh. Mumukhang tataw. 5 lang po, ma'am. 5. Ang humble talaga ng mga batch na to. Ang humble nila talaga. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, natakal na po natin yung first ethical principle. And proceed po tayo sa second. Ano po kaya ang second principle, ethical principle? Ang golden rule, number 1 up to is sirit. Naku, ba't ayaw lumipat? Naghang. Number 2 is, ano po yan? Pwede po bang pakibasa? Compassion. 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 Ito po yung second ethical principle. Ito po, compassion is a concept that holds significant importance in Christianity, sa Judaism and Islam. May mga variation din po ng interpretation and emphasis of compassion within the religion. Bakit naglulukot? Aking touchscreen ko na nga lang. Sabi po dito, word compassion means, ano po? To suffer with. Sabi dito, having compassion means that you can feel others' pain. In Christianity, Judaism, and Islam, showing compassion to others is how believers imitate the infinite kindness and mercy that God showers upon them.
Yun talaga. In Christianity, compassion is rooted in the love, in the teaching of Jesus who exemplified love, mercy, and empathy towards others. Alam na natin yan. Alam na natin yan. Ngayon, magmamahal na araw, ano nila, sa mga TV, ay ipapalabas yung talaga, compassion ng Panginoon sa atin. Diyan alam mo, pag stress ako, may teleserye talaga akong pinapanood. Pag anong oras yun, wag nyo nang alamin kasi baka sabihin niyo pala siya ng ganun. Nakita ko na kanina yung mga batik na ipapalabas ngayong Holy Week. So yung compassion ng Panginoon sa atin. Christians are encouraged to show compassion and kindness to their fellow human beings, following the example of Jesus. Yung parable na nga lang ng Good Samaritan, di ba? Natin, example natin yun. Although marami ito, sinesermon talaga itong parable na to. Ito ay hinahighlight nito ang importance ng helping others sa panahon na pangangailangan. Yung itinidiin ito yung magdi-demonstrate tayo ng compassion ng walang ano po yun? Compassion without discrimination. Naano natin to, ni-role play natin ito sa church natin po. Ano na to? Palasak na, gasgas na po ito. Pero nasa po kaya itong compassion na to na nais na ipinakita ng Panginoon sa atin, nagtuloy niyang makita para sa atin, sa compassion natin sa ating fellow men. Malapit na po. Kasi mga chaplain na tayo. Sabi po, pwede pong pakibasa. Po kasi, nauubo na ako. Pa-rescue na po. Sino pong gusto magbasa? In Judaism, compassion is known as Rakamim, and is considered one of the attributes of God. Jewish teaching emphasize the responsibility to show compassion and kindness to others, including anong ini-include natin? Yung mga strangers. Ano pa po? Yung mga widows. Ano pa? Yung mga orphans and the poor. Sa Islam naman po, the compassion is a central principle emphasized in the teachings of Prophet Muhammad. Yung mga Muslim po kasi ini-encourage nila na magpakita ng mercy and compassion towards all creation, including fellow human beings. Ano pa po? Ano pa po sa mga Islam, mga Muslim? Hindi lang po fellow human beings eh. Ano pa? Animals and the environment. The concept of Rahma, mercy, is deeply ingrained in Islamic teachings. Diba? And Muslims are encouraged to embody this compassion with their interactions with others. While compassion in Buddhism
central virtue is karuna. Yung karuna is understanding and identifying with the suffering of living beings. Karuna is the reason that some people who achieve enlightenment return to this world as, ano to, bodhisattvas. Tama ba yung basa ko? To teach others. Their compassion is so great. They return to the world that needs them. Yung sa karuna is a concept that originates from Buddhism and is often translated as compassion of loving kindness. It is a deep and profound form of empathy and care for others. Karuna pala, deep empathy and care for others, extending beyond sympathy or pity. Karuna is an active intentional practice of understanding and alleviating the suffering of all beings. Sa Buddhism, karuna is considered one of the 4 immeasurable. These are qualities cultivated to develop compassionate heart. It is believed that through the practice of karuna, one can cultivate a sense of, ano po kaya? Nagko-cultivate siya ng sense of interconnected and overcome the barriers of self-centeredness and ego. Yung mga ego-ego na yan. Karuna in recognizing the inherent worth and dignity of all beings, regardless of their circumstances or action. It goes beyond personal preferences or biases and extends compassion to loved ones and perceived enemies. Walang bias. It is a universal and unconditional love that seeks to relieve suffering and promote well-being for all. So, maganda po kaya ang mundo kung ang virtue ng karuna, present. Yes, ma'am. Ganda ng Pilipinas. Ano po? Ang ganda ng Pilipinas. So, next. Bakit ayaw talaga? Okay. Ang comment po sa Hinduism, sino pong gusto na po ito? 7:20 pa na 1 hour tayo. Questions ko. Ito po, Daya. Daya po. Along with charity and self-control, it is one of the 3 central virtues. Yung concept ng Daya, screen share ulit. Ganun ba yun, Sir Mayes? Naku, ano ba yan? Malapit na ako matapos. Ano na naman ang gagawin ko? Pag lola na talaga, hindi niya alam gagawin niya. Okay, ito na. Okay na po? Wala pa. Naka-share screen na po. Ako na po. Itong Daya. Ang baliktad po, nakikita. Presentation yung nakikita namin. Ano pong nakikita nyo? May notes po mamang nakikita namin. Ayan na. Paimot. Ayan. Okay na po. In Hinduism, compassion is called Daya.
Loading. Ayaw na po akong patapusin. And along with charity and self-control is okay na po? Ma'am, okay na po. Yes, ma'am. Okay. Ano po yung kahilism? Then, unstable na raw talaga. Pinapatapos na po talaga ako. So, ano na lang po, diyan ko na po tapusin. Total 1 hour na po tayo. Ano po ang ano ninyo? Ano na lang. Summarize po yung dalawang participants lang tawag ko. Yung una, yung golden rule. Sino pong mag-summarize? O sinong may pa take away sa golden rule natin? Anyone? Stop share ko na po. Nagluloko na talaga. Sino po? Sa golden rule. May natutunan po ba kayo kahit alam na natin yung golden rule ngayong gabi? Yes po. Yes po, ma'am. Ma'am Susan, go. Ano po yun? Kung meron. Na-remind tayo na ano po? Na-remind tayo na the ethical condition of our religion should be based on respecting others and loving others the way we treated to and we should love ourselves because we cannot love others without loving ourselves. Okay, doable po ba yung golden rule na yon? Doable po ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kaya po. So, ibig sabihin, kung 22 po tayo rito at kaya natin, so may 22 na po na na magpapakita nun. So, at least at least may magsasabog na ng ganong virtue, ng ganong ethical principle. Ano po? How about number 2, yung compassion? Ano po ang hugot natin? Natutunan natin sa compassion. Yung ibang mga religion, meron silang may kanyang version po sila upang unawa about compassion. Ano naman po yung yung take away natin ngayon, baka may hugot tayo about compassion. Anyone? Si Ma'am Susan, mag-plus ako sa kanya ng 10. Okay. Oh, thank you, ma'am. My first time to attend. Sino pa Feeling po? others' pain. Compassion po? Ma'am, yung sabi Jesus. Ma'am, iba naman po, may plus na po kayo. Si Sir Kid. Ay, bakit andito si Sir Kid? Sino pa ba? Yes, ma'am. Ay, compassion po. Ano ang take away mo? Baka may hugot ka po about compassion. Araw ng pagpili. Araw ng kaligtasan. Ang tatlong araw na... Ba't ganon? Okay. Yung compassion, parang kayang-kayang gawin? Kayang-kayang gawin ng mga chaplain? Yes. By God's grace po, ma'am. By God's grace. Ma'am, by God's grace, ma'am. Kasi yung ginawa ng Panginoon, yung compassion niya sa atin,
Ma'am, yung sabi niya na Oh, yung Miserable. sinabi kaya niya, mo ma'am, na yung mga chaplain dapat compassionate sa kanya sa mga sa kasi yung ano Amen. yung presence and support ano po presence and saka, support Pity saka yung and sinabi concern niya, ma'am, for the suffering na nagugutom ako, of this pinakain person niyo who is ako, suffering. ubad ako, dinamitan niyo ako, nabilanggo ako, dinalaw niyo ako. Yung compassion na ano pa po natin yan next meeting ipupunta na ako dun sa maganda-gandang signal. Umuwi lang po kasi ako ngayon at pagod na pagod ako sa office. Excuse me, Ma'am Ramat. Opo, sir. Compassion po. Compassion is a sympathetic pity or either concern for the suffering of misfortune for others. Example for the victims should be treated with compassion to help our feelings, needs, and others. Thank you. Good Thank you, example Pastor. yan, ma'am, Pero ang ano po Good yung Samaritan. concrete example po? Concrete example ng pagpapakita ng compassion. Yung konkretong example. Yung magandang loob po. Magandang loob na kaya mong gawin kahit walang kapalit. Ano po yung magandang loob na yon na kaya nating gawin na walang kapalit? Yun po yung sa ating yung nasa puso talaga natin na ginawa natin ito dahil tayo'y nakatanggap ng kaligtasan gaya din ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. So kaya natin ito ibig sabihin sa ating puso o sa ating buhay. Ito ay hindi lang bilang tao kundi mapakita sa kanila o mapakita sa ating kapwa na nasa atin talaga, nasa yung Panginoon ay nasa ating buhay. That's a crush ginagawa natin, hindi lang nasa hindi ko po yung sa isip. Yung sa isip, sa salita. Opo nga, ano nga po kaya iyon yung pagtulong sa kapwa. Anong klaseng pagtulong po? Pagbibigay halimbawa kung kailangan niya ng financial na hindi ka na nag-expect na talagang kusang loob na bibigay mo imbis na pautangin mo, pagpapakain, pagbibigay ng damit, yung mga ganun po, pagbibigay ng medical assistance. Ma'am Carmen. Yes po. Yes, Sir Kid. Ano po yan? Parang missionary, siya? Missionary minded. Yung parang, kasi kami dito sa Mindoro, lugar ng mga mangyan ito. So may mga panahon na pumupunta yung mga mangyan na humihingi ng pagkain. So kahit wala kang tapos ka ng kumain, so for the sake na magawa mo yung duty as a missionary, ang ginagawa ay magsaing ka for them. Yung ibig sabihin yung hindi ka yung minsan kasi nagpapakain tayo doon sa taong kaya din tayong bayaran in return. So ibig sabihin itong golden rule, yung gumagawa ka ng isang bagay na hindi ka no expectation in return at doong mga tao na hindi kayang magbayad sa iyo. Yun yung sinasabi ng Panginoon na nagpautang ka sa akin. Yun lang po, ma'am. Thank you po. Sir Kid, close na rin po natin sa pamamagitan ng panalangin at ikaw po ang manguna. Yes, let's pray. Dalaygon nga amahan, salamat ning orasaha sa kagabion sa imong pangunguna sa among lesson about the golden rule na pangunahan sa among Dios nga si Jesucristo Ginoo. Salamat sa among professor
Ma'am Carmen, nga pinaagi ni Ginoo, ma-enhance pa namo ang among mga missionary minded, missionary work na imong gipangunahan sa imong ubas. Nga pinaagi ni matapos ang buluhaton sa imong pangunguna. Kinta na may salib, pinaagi lamang sa imong anak sa Kristo. Amen. Amen. Pahabol po para sa assignment. Gusto ko po concrete example ng golden rule, paano ipakita o compassion. Yung hindi madali lang po kasing sabihin na magbibigay, madali lang magsabihin na unawain with halimbawa may sitwasyon, magbigay po kayo ng sitwasyon tapos ibigay niyo yung konkretong pagpapakita ng compassion doon o kaya yung ipakita yung golden rule na do not do unto others what you do not want you to do to you. Ganon. Huwag mong gawin sa ibang ayaw mong gawin sa iyo. Ma'am, parang true to life, ma'am. Opo, yung magbigay po kayo ng isang konkretong example na ito yung golden rule na itong gagawin ko sa sitwasyon na ito. True to life experience o Opo. true to life situation. Pwede po, isabit na lang po dun sa sa akin, yun po. Para makita po natin kung nai-apply talaga natin yung golden rule at saka yung compassion. May dalawa pa pong principle hindi pa po natin na-tackle. Kasi madali lang sabihin eh. Pero paano pag gagawin na natin? Okay po, salamat. Salamat po sa participation po ninyo. Recorded po lahat ng mga nagpa-participate. Thank you. Good night. Welcome po, Ma'am Carmen. Hello, good evening po. Thank you, Ma'am Carmen. It will be Doc Ray's turn supposed to be, but he's not feeling well. Kaya po, si Doc Richel po ang mag-facilitate sa reporting. Siguro makakapag-break ng at least, you can start siguro 7:45, no? And if you can end at 8:45 and then Doc Arnel will follow after. Mas maganda na rin yung mas maaga po, no? So, Doc Richel, I'm giving you the floor. Good evening po. Yes, ma'am. 7:45 yun, ma'am, di ba? Yes, Doc. Thank you. Doc Arnel, ready ka ba? 8:45 or 8:50? Sige ma'am, okay po yan. Okay. Sige po.